tunghayan ng mga mainit na balita ang hatid sa inyo ng Eastern Mindanao Command. Ito ang EMC Weekly Roundup. Mapayapang araw Pilipinas. Mula sa punong himpilan ng Eastern Mindanao Command, ito po si Private Jeremy A. Roldan, Philippine Army, ang maghatid sa inyo ng mga balita ukol sa seguridad at kapayapaan. Para sa mga nangungunang balita, 18 unit ng komunistang grupo matagumpay na nagbuwag ng Ismincom noong 2022. Ismincom nagtala ng mas maraming neutralisasyon ng mga miyembro ng NPA sa unang linggo ng taong 2023. 6 na matataas na kalibre ng armas na diskubri ng kasundaluhan sa Bukidnon. Malaking halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska ng mga puwersa ng pamahalaan sa border ng Davao City. Mga dating rebelde nakatanggap ng higit 300,000 tulong pinansyal mula sa Dole Region 10. Inaasahan ni Ismincom Commander Lieutenant General Greg T. Almerol ang nalalapit na pagwakas ng komunistang grupo sa Silangang Mindanao matapos nitong malansag ang 5 sub-regional committees, 9 na guerrilla fronts at 4 na vertical NPA units sa pagtatapos ng taong 2022. Sa 32 guerrilla fronts na nasa Eastern Mindanao mula nang magsimula ang campaign plan na Kalinaw Sidlakang Mindanao noong taong 2017, nasa 28 na kabuwang nabuwag ng Ismincom habang ang 4 na natitirang guerrilla front ay unti-unti na rin humihina. Noong nakaraang taon ay 533 ang nanyutralisa ng Ismincom na mga CTG members, kung saan 71 ang napatay, 48 ang nahuli at 416 ang sumuko mula Enero hanggang Disyembre 2022. Kabilang ang 178 underground mass organizations at iba pang elemento na nag-withdraw ng kanilang suporta sa CTG. Kabilang din sa pinakamalaking tagumpay ng Ismincom noong nakaraang taon ay ang pagdeklara sa Davao Region bilang insurgency-free na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos noong Oktubre 27. Bunga ito ng sunod-sunod na pagkatalo ng natitirang CTG units sa 5 probinsya ng Davao at isang highly urbanized city. Binanggit din ni Lieutenant General Almerol na ang mga tagumpay na ito ay resulta ng pagsasama-sama ng gobyernong sibilyan at militar sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kung saan pinuri rin niya ang mga tropa sa kanilang sakripisyo at walang humpay na pagsisikap na tugisin ang mga teroristang komunista na humantong sa napakaraming mga nagawa ng command. Kasunod ng mga panawagan ng Eastern Mindanao Command sa pamumuno ni Lieutenant General Greg T. Almerol sa mga natitirang kasapi ng CTG na sumuko, marami sa mga ito tumugon sa mismong unang linggo ng taong 2023. Binubuo ito ng 22 miyembro at pinuno mula sa iba't ibang unit ng komunistang grupo gaya ng Sub-Regional Committee 2, 3 at 5 ng NCMRC at Centro de Gravidad 16, Guerrilla Front 16 ng NEMRC. Kabilang din dito ang isang nasawi at isang nahuling NPA matapos maganap ang enkwentro sa pagitan ng mga kasundaluhan ng 65th IB at hinihinalang mga kasapi ng Guerrilla Front 21 ng NEMRC sa bahagi ng Barangay Taligaman at Barangay Buksukan ng Butuan City, Agusan del Norte noong Enero 6. Matatandaan na hinimok ni Lieutenant General Almerol ang mga miyembro ng CTG na talikuran na ang mga humihina nilang kilusan dulot ng pagkamatay ni Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison. Binanggit ng Eastern Mindanao Commander na ang serye ng neutralisasyon ay naganap dahil sa walang humpay na pagsisikap ng kanyang mga tropa na tugisin ang mga natitirang miyembro ng CTG at dahil sa taos-pusong pagsuporta ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, hinikayat naman ni Lieutenant General Almerol ang mga nalalabing kasapi ng komunistang grupo na itigil na ang pagkikipaglaban at salip suportahan ng gobyerno upang paundarin ang mga komunidad na apektado ng kaguluhan. Isang arms cage na may lamang 6 na kalibreng armas ang nabawi ng kasundaluhan dahil sa pakikipagtulungan ng mga dating miyembro ng Platoon IPAD Sub-Regional Command ng NCMRC sa Bukidnon noong ika-8 ng Enero. Binubuo ito ng isang M14 rifle, 2 M16 rifles, isang AK-47 rifle, isang RPG launcher, isang M653 carbine, mga bala, magazine assembly, IED switch, binocular at handheld radio.
Matatandaan na kamakailan lang ay sumuko sa kasundaluhan ng 1st Special Forces Battalion ang 8 kasapi ng nasabing unit ng CTG kung saan naging susi din sila sa pagbawi ng 7 armas noong ika-4 ng Enero. Nakikipag-ugnayan din ng mga dating rebelde kay Mayor Miguel A. Silva Jr. ng Pangantukan Bukidnon sa kanilang pagsuko noong Enero 3. Samantala, nangako naman ang acting commander ng 4th o 3rd Infantry Brigade na si Colonel Ted B. Dumismog na tuloy-tuloy ang kanilang pagsisikap na wakasan ang armadong labanan sa Bukidnon. 4 na magkasunod na pagdakip ng mga individual na nagtangkang pumuslit ng ipinagbabawal na droga ang naitala ng Task Force Davao sa border control point ng AFP at PNP sa Barangay Lasang, Bunawan, Davao City noong ika-3 araw ng Enero ngayong taon. Bunga ito ng mga pinaigting ng kampanya ng Task Force Davao at Davao City Police Office ang checkpoint operations ng lungsod. Tinatayang nasa higit 135,000 pesos ang kabuuang halaga ng pinaghihinalang crystal meth o shabu na nakumpiska sa magkahiwalay na oras. Ang mga nahuli naman ay kinilalang sina Erwin Pellegrino Obeso, Arthur Pancho Horohoro, Noel Tapuyan Suberan, Bernedict Lalong Isifrante at kasalukuyang nasa kustodiya na ng Bunawan Police Station ang mga suspect para sa kaukulang disposisyon. Samantala, pinuri ni Task Force Davao Commander Colonel Darren A. Comia ang kasundaluhan ng Task Force Davao sa tapat sa pagganap ng kanilang mga tungkulin upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng Davao City. Naghahatid ng panibagong pag-asa ang taong 2023 dahil sa ibinigay na tulong ng Department of Labor Region 10, katuwang ang 16th Infantry Battalion at lokal na pamahalaan na malidbog sa mga dating rebelde noong Enero 6 ng kasalukuyang taon. Nakatanggap ng 30,000 pesos halaga ng livelihood starter kits para sa negosyong rice trading ang mga dating kasapi ng CTG na bahagi ng DOLE Integrated Livelihood Program. Ang nasabing program naman ng DOLE na sumusuporta sa pagpapatupad ng Executive Order 70 na naglalayong tulungan ang mga marginalized na grupo sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangkabuhayan na pwedeng mapagkakitaan. Samantala, umaasa naman ang Provincial Director ng DOLE Bukidnon na si Mr. Raul Valmores na mabubuo at mapapalawag ang mga nakatanggap ng pangkabuhayan ipinagkatiwala sa kanila. Saksiyan ang iba't ibang mga programang pangkapayapaan na pinagkakaabahan ng kasundaluhan sa Silangang Mindanao dito sa 1 Minute News. 2 buhay ang naisalba ng mga kasundaluhan ng 16th Infantry Battalion matapos silang magsagawa ng search and rescue operation sa kasagsagan ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Sitio Mamato, Barangay Minalwang, Claveria, Misamis Oriental noong ika-27 ng Disyembre sa nakaraang taon. Ang nasabing kalamidad ay dulot ng walang tigil na ulan na apektado ang buong Mindanao. Matapos ang insidente ay nagtalaga rin ang 16th IB ng mga rescue teams sa iba't ibang lugar na kanilang nasasakupan upang subaybayan ang mga landslide prone area o mga apektadong lugar upang agarang matulong ang mga residente. Naging mabuti ang pagtatapos ng taong 2022 sa mga miyembro ng Gumasaka Farmers Association at Balulaw Tribes and Worker Association at kasundaluhan ng 89 IB matapos nilang mabenta ang nasa 350 broiler chicken mula sa kanilang pangkabuhayan sa Sitio Maligatong, Barangay Magwawa, Santo Tomas, Davao del Norte noong ika-29 ng Disyembre 2022. Umabot sa 55,682 pesos ang kita ng asosasyon na plano naman ng mga miyembro na ibahagi sa kanilang pamilya at upang masuportahan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Dagdag kaalaman naman ang hatid namin sa inyo sa Weekly Trivia. Alam nyo ba, ang buwan ng January o Enero ay nagmula sa salitang Januarius, ang unang buwan sa kalendaryong Romano kung saan buwan ng Marso ang dating unang buwan. Nagmula ang salitang Januarius sa Roman god na si Janus na nangangahulugan ng doorway, archway o arcade sa lengguaheng Latin. Si Janus ay ang Diyos ng pagsisimula ng mga pintuan ng pagbabago, ng mga lagusan at ng mga tarangkahan. Kadalasang pinapakita si Janus ng may dalawang mukha na kumakatawan sa nakaraan at sa hinaharap. Ang Enero ay ang unang buwan sa kalendaryong Gregorian na siya nang ginagamit sa kasalukuyan. At dyan po nagtatapos ang walang sawang paghahatid namin sa inyo ng mga balita. Laging isa puso, AFP, you can trust.